Ampo ning kabuntagon gahapon Bernes gagama ko wali lahi to siya pero gagama ko balik kay mo dugay ko na tog kay murag lahi gud ang ipa-share sa Ginoo ba sumo na sa Matthew 6 verse 5 to 15 siya igsoon. So ato ning basahon ako lang basahon aning gikan sa verse 9 hangtod sa 15 niya ato ni siyang usahon o basa unya then magkutlo ta og mga pagtulon-an ani mga bersikulo. Amen. So verse 9, Mateo 6:9 hangtod sa 15. Ingon ang Bible, busain na hinuon niini pagampo. Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Magharit ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Sama nga gituman kini didto sa langit, ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa pagsulay, luwasa hinuon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahanturan. Verse 14, kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga ato sa langit, apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga ato sa langit. Ampo ta. Lord, salamat Lord sa bagong adlaw mong ihatag. Salamat kay sa mga kinabuhi nga andam nga nagpagamit sa imong ministry Lord. Salamat kay sa nag-provide sa mga finances, ilang ka napulo Ginoo sa mga bata, sa mga kabatanunan, bisan pa man sa tanan nga nagpadayon, nag-support ani Lord o nagsimba Ginoo. Salamat sila mga kinabuhi. Ingon kasi mga pulong walay magkawang namo sa dagunahon kanang o Dios o kanang mga butang nga i-provide sa ato sa dihang unahon namo ang imong gingharian ug pagkatarong. You will bless this word o God. Ikaw ang Dios ang mapasidunggan Ginoo, ang magtandog sa mata usa. Salamat nga makabaton mig pagsalig pinagis pagampo di ani mo Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Maadtong buntag sa mga usa. So salamat sa Ginoo sa higayon nga igatag, salamat sa konsoon nga nakawali dire. Yang kasal ay hapit na. So nadunggan ako nag-invite ang taga-Dunghoy. So kamo na to'y bahala na. Free na tanan. Free accommodation, free nga sakyanan. So ang inyong availability ra jud ang gikinahanglan na. So at April 25 na siya nga mao nga event. So gikalipay gid pud namo nga namo didto. Matud pa na sa kauban gabi na makas nimo pag na makas nimo pagkuan pastor ato Cebu. In terms of dire kung ikaw pakals ba. Ako sa gingan ali sa pakals. Kasal na siya. Siguro mo return po niya. But anyway, so kining salamat sa Ginoo sa mga hintabang sa pagtudlo sa mga bata, sa nag-support sa kanunay. Kay mo kinsa mo na sa mga nagtabang sa pag-assist sa pagtudlo ni aging Domingo, sa mga nagsimba. Salamat ang inyong paghago digid mapawang. Amen. So magsugod ta. Magisgot ta karon og kabahay og pag-ampo ni naghilag katong nga bata kinsa ka to. Bitaw. So karon unsa may sugdan nato ang mao nga pulong sa pangutana unsa ka importante ang pag-ampo sa atong kinabuhi. Kay tanang relihiyon nag-ampo man jud, nag-practice ani gitawag nga pag-ampo. Amen. Tanang jud tao nga naman, ang tao mong God gitagaan sa espiritu sa Ginoo, mo na siya ang gamit sa espiritu nga naa siya connection sa Ginoo. Kaya ang lawas sudlanan man ang kalag mo na siya mudong sa langit o impyerno, but ang espiritu mo na siya connection sa Ginoo. Now, na usa ka writer nga nangingon si Charles Spurgeon. Kailan mo Charles Spurgeon? Wala. Ako ko kailan yan. Di may kaila, but ako na siya kitan nga quote nga ang pag-ampo kung igsoon is mao'y kinabuhi sa mga Kristohanon. Karami yung kinabuhi. Kaya pagbasa ko ng Bible, mo na siya kanang paghatag o kinabuhi sa tao. Nga sa dihang ampo ka mo na siya pagginhawa niya. Muna siya inhale o exhale ba? Inhale ang pagbasa ng Bible, magkahatag kusog sa imo. Ang pag-ampo mo ay pag-exhale nimo, pagtugyan mo sa Ginoo. Muna nga sa iyang point, igsuon ang pag-ampo kinabuhi sa kada Kristohanon. So kung Christian ka,
bisag basic kini siya nga buluhaton kining mubasa Bible o pagampo mo jud ay gikinahanglan din nimo. Kung aritas mga di Kristohano, dili nila importante ni kay para nila ang importante ang makalingaw sa ilaa. But sa mga Christian igsoon, the reason why natay kusog, natay kadasig ng mga padayon kay mubasa tag Bible unya natay time sa pagampo sa Ginoo. Amen. So dapat nimo ning buhaton igsoon. So karon naakoy upat ka point nga unsa dining prayer. Number 1, akong ingon sa inyo mga point ako, prayer is personal. Kami nga personal. Ikaduha, prayer is relational. Ikatulo, prayer is focusing on God. Then number 4, mo last na point, prayer is by asking what we truly need. So ako ni-explain niya sa napadayon ta. Nagkasanabot na ta. Hindi pang kapoy, hindi sila kayo. Bang sa kaya salida gabi eh. Bitaw, padayon ta igsoon. So number 1, prayer is personal. Anong personal man ang prayer? Kaya ang verse 5 sa Matthew 6. Ingon siya, kung mo ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaroing nun. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultian ko kamo nga nagkadawat na sila sa ilang ganti. By the way, igsoon, dili ta pwedeng mo interpret based lang sa atong nasabtan. So mugol ta sa gitawag nga kung sa theology pa nga pagtulon na siya gitawag nga exegesis. Mo na siya ay hermeneutics ba nga magkakon ka unsaon pag-interpret sa Bible based sa ilang historical, grammatical o cultural. Okay? Mubalik ka sa unsay culture nila sa una. Nakasanabot bata kanita pwede mubasa usa ka letter kung ata kahibaw o unsay culture nila sa una. Nakasanabot ba igsoon. Karon sa verse 5 nag-ingon si Jesus ay mong-awat sa mga tao o mga tigpakaroing nun. Kaya sa ilang kultura sa una mga igsoon, ang mga parisiyo o mga reliyosong leaders, kada adlaw sila gitawag nga prayer kada adlaw, 3 times a day. Okay? Buntag, udto o gabi sila mag-ampo. Pero ang ilang pag-ampo igsoon kay tuyoon nila na mo-ampo sila sa mga public na mga lugar. So nakasabot ang tanan. Ilan yung tuyoon dyan, di sila ingon nga mangita sila lugar na maka-ampo sila, but mutuyo sila asa man yung mga lugar ng mga bibo ha. Merkado, di ba? Ang mga merkado sa asa man ilang bibo. Ang mga simbahan. So ilan yung tuyoon, dili tungod mag-ampo sila sa Ginoo, but gusto nila nga dahigon sila sa mga tao. Nga naingon sila mga, mawon yung mga tao na, okay mga, Diyos nun, dyan sila. So ang ilang tumong igsoon, dili lang muampo sa Ginoo ay but ang tumong nila nga para ingon silang relihiyoso. So mo na yung mga problema karon kay posible nga mga simbahan karon kay mag-ampo sila nga ilang bidyuhan or gusto nila nga maampo sila mag-suroy-suroy sa kadalanan, di ta mahukom. But kung kana nga pag-ampo igsoon, dili gid na para sa Ginoo o pakitang tao lang, dili na siya pag-ampo. Amen. Na may prayer nga ingani nga pag-ampo, but unsa may point ni Jesus sa verse 6 atong tanawon ha. So dito ko nung sundok ang mga tawhan na moampo ta nga aron ingon tang relihiyoso. But ingon ang verse 6, apan kung moampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan o pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. So ang gusto ni Lord, ang gisugo ni Jesus sa igsuon is ang pag-ampo ay is personal. Kaya sila manggod mag-ampo sila nga dinaghan. Kanya gusto nila nga mga tao manggod nga dasig ra ampo ang daghan. Kanya dasig ra pod kung may tao nga magtan-aw nila. But ang gisugo ni Jesus is musunod punta sa atong kwarto unya sirhan ang ato ang pultahan nga mag-ampo ta sa Ginoo nga dili makita. Gusto ni Lord na mag-ampo ta in private. Ano man, ang pag-ampo is personal po. Ay mga pag-ampo nga public, ay pag-ampo nga sama ng church gathering, pag-ampo matantanan, ay kaya nagmusod ka sa kwarto niya. Ano dyan mga dito sa kwarto ng pastor? Ingon man si Lord, pag-ampo sa kwarto. Wala, ay mo po ginayana. Nayangana nga makapag-ampo, ay uli kaglip. Uli magkate. Sister, uli magkatong Domingo nga po, manong ka nagwali. Ingon ka pastor nga, ampo tas kwarto. Adi na po din na, but na mo ipag-ampo igsuon nga, gisugo ka ni Lord nga,
kita mismo sa atong kwarto or sa atong balay, natay personal na pag-ampo sa Ginoo. Amen? Kaya pag-ampo mo ba dito, hindi na siya panginambog, but pagpaubos atubangan sa Dios. Nya pag-ampo po is mo na siya kanang pakig-date mo sa Ginoo ba. So ay kuno makig-date ka sa katawo nga daghan mo. Gawas mo kay chapiron, di ba? Nakasuway mo anak na nakuyab sa una nga ubanan ni kapunay o iyang igagaw kay gusto yung lagay may tabo nga rin maayo. Kasi magdugdong bisan asa ba. Pero ang personal, ang date igsoon kung nakasuway man galing ka na, di ba personal gina siya? Amen? Kaya pag-ampo mo galigsoon, dili na siya pakitang tao, but ang pag-ampo igsoon is kanang naakay tinuuray nga pag-ampo sa Ginoo. Kaya ang gusto ni Lord nga pag-ampo kaning naakay kinasing-kasing nga tinuuray nga nangayo sa Ginoo. Kaya pag-ampo dili na siya panghambog. Amen. So mo gusto ni Lord na atong buhaton nga natin personal nga pag-ampo sa Ginoo. Ang pangutana karon, nabatay personal nga pag-ampo sa Ginoo. Or mag-ampo na ta kung adlaw ng linggo. Di ba? Yung si Kuya Kenneth nga, mag-ampo tang tanan. Di ba? Ano na mag-ampo? So diya na masulay nagsuon, kung kita nagsunod ba ta sa pagtulunan ni Kristo or wala, ano man, posible nga gisugo na sa simbahan nato, pero wa gisugo gid sa Ginoo. Kay kasagaran ra ba ang gisugo na sa daan na atong gisimbahan, ang gisugo ra kay mag-ampo ta kung daghan ta kaayo. Di ba? Pero ang gusto ni Lord igsuon nga kada usa nato na gitay personal nga pag-ampo sa Ginoo. Kay ang pag-ampo dili man ako banay. No, dili man na siya nga musagit ta kay gasagit pud siya. Ah, Lord. So ay sa una bago ko na Kristiyan nga katong kauban ako si Jubit. Tungod kay kusog siya musagit, gasagit ko kung kampo. Niya, sa diha nga nag-ampo to usa nga gihilak. Hawat ko gihilak siya. Ano to suko na kung mata para makahilak kung gid ko. Bago ko makahilap. Ako isa katawa, may katawa na ko. Nga na ako observation sa una kay wala ko kay balo kung sa dining pag-ampo. Sa satanig so nga nakasabot ko dito na ko nasabtan na kining pag-ampo di ay dili siya kaubanay. Dili pod base sa mga kita sa uban but imo ning tinuha nga naa kay relasyon tungod kay naa kay relasyon sa Ginoo, naa kay personal nga pag-ampo sa Ginoo. Amen. Dahil maging sa igsuon nga sulod kang ngadto sa imong kwarto unya sirhi ang puntahan ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita sa ato pa dili gikinahanglan nga moampo ka sa Ginoo nga naa kay makita nga picture o imahe niya. Kay ang Ginoo igsoon niya ng John chapter 4 nga God is spirit. Kinsa to musimba niya magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. So dili kinahanglan gyud motawag ka sa mga asawa di kinahanglan ba nga motawag ka sa picture niya, motawag ka niya. Si tawagan ninyo? Di ba? Motawag ko sa asawa. Kid, musta naman ka? Ano di ko nimo di ba di kinahanglan naman nakadungog kasi ang tingog. So dili kinahanglan nga mabasa kag Bible mo ampo kasi Ginoo dapat adto kay picture or imahe nga tan-awon para dunggol ang imong pag-ampo. Nga naman ang pag-ampo igsoon gusto nga ni Lord nga naa kay personal nga pag-ampo sa Ginoo. Kaya ang pag-ampo dili man sa pagbati kundi sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Okay ba bata? Gusto ka takatuloy ko kita ba? Para ba, pastor ba na, bumisurod na yung mga tutotanan, nakita magsimba. Okay, padayon ta ha. Sumuti una ang pag-ampo nga gusto ni Lord personal. Muna ang pag-ampo nga dili lang ta mag-ampo igsoon sa panahon nga natay prayer meeting or natas simbahan. But sa kadabalay na to dapat na kay personal, na kay date time sa Ginoo. Muna na gitawag nga devotional. Na kay devotion sa Ginoo, makabasa kag Bible nga mingaw, mawalisaba, wala sa kay buhaton nya. Kung man mo basa sa Bible mo ampo ka sa Ginoo sa imong nabasa. Mo na siya gitawag nga devotional kaning. Or in other words, date time mo sa Ginoo. Kay naman tay date time sa ato ang classmates, sa atong kauban sa simbahan, sa trabaho. Pero tumuti igsuon nga si Lord pod makig-date po ka sa Ginoo sa kada adlaw sa imong kinabuhi. Amen. Kung sayo kang mumata kay na kay trabaho pwedeng sa gabi na ka. Sa kay time nga dili man sa kinahanglan nga sa ka oras o duha basta kay naa kay panahon nga makig-date ka sa Ginoo. So nga naman Christian man ta. Amen. So padayon ta kaduhang punto igsuon prayer is relational. So kaning prayer igsuon kay naa kay relasyon gid sa Ginoo. Manang moampo ka. Sa verse 7 sa inyong pag-ampo
Ayaw paggamit og daghang pulong nga walay hinungdan o walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo kinsa nagunahuna nga tubagon sila tungod sa takas nilang pagampo. Karon, ani nga verse igsoon, gi-quote na po ni Jesus ang mga pagampo sa mga pagano o mga dili Christian. Kaysa una igsoon ang ilang mga pagampo minimorize nga pagampo. So kaning pagampo di nga minimorize bantay unon. Kaya mo na yung Jesus, na dili ko na makampo kaning minimorize. Mo na may lang prayer sa una kaning minimorize na pagampo. Taas o balik-balik na ampo. Dati isulti ko niya sa akong research kagabi Kanya kining pagampo sa mga pagano o mga Christian, tungod sa ilang gisulti or giampo or gihimo nga ritual, tubagon sila sa Ginoo biyawan ng pagampo, no? So tanawa ha, paminawa yung pagampo nila kay sa unang panahon ng Gudigsoon, sa panahon pa ng hapon. Sa panahon nila sa una, kaya na sila mga pagampo nga gisundog nila hangtod sa panahon ni Jesus. Okay? So nasa sila prayer sa mga Babylonian na nag-ampo na sila sa ilang Ginoo nga mo ni siya. May the God I know and the God I know I don't know be at peace. Mo na ilang pag-ampo. May the goddess I know and the goddess I do not know be at peace. Mo ni balik-balik rin nila. Mo nilang yampo, sige kat pagudong sila sa Ginoo. Gani na sila mga pagampo nga ritual nga magisi-gisi sila silang lawas. Kung tayo mo itong time ni Elijah, nga kisa itong Ginoo nga tinuod, pagmusigan na ilang born offering mo na Ginoo nga tinuod. Nakatong mga tawhan na mga dili man sila Christian, ilang gihimo, gagisi-gisi sila. Kasi raw sa hayas, dito para musigan nila, para tubagon sila sa Ginoo, wakong bibisiga. Namuto nga sa time ni Elijah, ang iyang gihimo, sa iyang born offering, iyang gibutangan o tubig. Partida pa itong tubig para amihan, hindi mo nga Ginoo ni siya. Ingon siya, Lord, nag-ampo lang siya. O niya taon, minsiga ang offering. So muna yung pag-ampo nila sa una. Na kung ilan ibasahon na sa mga Greco or mga Romano prayers, muna siya mga balik-balik na pag-ampo. O Zeus, King of the gods, mighty Zeus. Thunder, loud gatherer, father of gods and men, Zeus, who reigns from Olympus. Muna nila mag-ampo, balik-balik nilang iampo nila nga para lang mutubag ang ilang Ginoo ko no. Naapa, yan yung mga magical prayers sa unang ng mga tao, mga pagans na mga tao. I call upon you, O great God. O great God, O great God, O great God. Balik-balik na mag-ampo no. Ilan yung himuon sa 100 times. Hangtod mutubag ang ilang Ginoo nga gitawag kay ilang Ginoo mga igsoon sa unang panahon daghan. Ilang mga Ginoo kaning adlaw, mga animals. Mo na lang Ginoo niya ilang pagtuo nga the more silang musulti silang prayer nga minimorize, tubagon daw sila sa Ginoo. Nya kining Ginoo nila kay ilang masugo, Lord, pag amo ning himuon, tubagon nimo. So, atong pagkasulti sa ilang paagis pag-ampo o ilang gihimo, tubagon sila sa Ginoo mga igsoon. Karon, sa atong nga panahon, i-relate na sa atong panahon no. Unsa may mga pag-ampo nato nga atong ginaampo nga minimorize. Kabog ibaw na mo ana ha. Nga pag mangumpisal ta sa una, ako nang ilabot ha sa mga kuan. Kay mo pud ako nasabtan nga pag-memorize ka ani. Memorize ni, mangumpisal ka, memorize ni mo ning gani nga pag-ampo o niya. Pito kay ngani, pito kay ngani. Mo ni pag-ampo sa ato Nasa time son nagtudlos Jesus, ingon siya nga ayaw gibuhata ang mga gibuhat sa mga pagano kaniadto. Ang inyong mga pag-ampo inyong memorize. Nga naman yun sa nagitudlo ni Jesus mga igsoon. Ingon ang verse 8 atong basahon ha. Ingon siya ayaw sunda ang gihimo nila. Diba? Nagsugo, gid siya, ayaw ginapuhata. Nga naman, kay ang inyong amahan na hibalunan daan sa inyong gikinahanglan. Bisan pagani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Kaya ang pag-ampo mo gudigsoon is dili na siya pag-ampo nga mangayo lang ka sa Ginoo. Kay man sabtan mo nato, ang prayer is mangayo ka sa Ginoo. But si Jesus, ang iyang gitudlo, ang pag-ampo igsoon dili siya pagpangayo sa Ginoo sa imong gikinahanglan. But ang pag-ampo is pakigrelasyon sa Ginoo. Mo na yung discipleship. Namutana ko nila nga mo ampo pamanta sa Ginoo kung kahibaw naman gani si Lord sa atong giampo.
mura taga binuang ni, mura taga joke-joke. Lord, namin na simbahan na nabuwag sila kay ang asawa mingon, di na ta moampo sa Ginoo. Kibaw naman sir sa pagampo. Ingon ang bana nga pastor, mag-ampo ta kay ang pag-ampo pakigrelasyon nun sa Ginoo. Kaskwela ko sa unang elementary. Kanadlaw mo kumangayo sa kong papa bisag kibaw na kon si papa, mata ko baw nako. Mo ni point igsoon na lang mo ampo pamangka nganong mangayo pamangka sa Ginoo kung kibaw naman gani si Lord sa imong giampo. Ay nganong mga tanak ko nato gay nganong mangayo kung kagbaw sa imong mama kung kibaw nang tagaan kaniyang bawon. Di ba? So ingana na isa naman ang pag-ampo is pakigrelasyon sa Ginoo. Mo na itong nasabtan ng God ay mag-ampo kibaw na dito si Lord as ng pag-ampo. Mo na irason nato nga naman tapuan kayo tang mag-ampo sa Ginoo kay kining pag-ampo mong God igsuon kapoy ning ampo ning pag-ampo. Sa panahon nga ganahan ka moampo, dasig ka, pero sa panahon nga wakay gana, nagkadagan kang problema, nagkan kang utang, nagkan kang responsibilidad, wala kay time sa pag-ampo igsuon, kaya nasabtan nimo nga pag-ampo, ga-base na sa imong pagbati, kung dili na yun, base imong pagtuo sa Ginoo. Amen? Mura kung nag-date igsuon, mag-date kintaan si Aliw o si Mark Jake. Yamingon si Aliw nga, tuwi ka na. Gusto ko kuan flower, gusto ko og chocolate, yan na. Sa yung next na date, pagka February kay man, Valentine's man. Ngayon naman siya nga, gusto na ko chocolate, gusto ko ingani. Nya, ngayon naman siya pagka March nga, ang babae mo siya na, nalipay ka sa tong date. What? Kung saan yung una-una, kung siya tubag sa lalaki, kung siya nga, wala na. Yan man. Sige na mong kagpangayo. So ay ka na mong ingana. Nga mag-uban na mong duha kaya sige pangayo. Buhati ko, ani project pick. Di ka po ito. Uy, tagay, sunod pang ba? Para probari na amang sari na to. Palitin di ako. Sige pangayo. Ay, problema na kung responsibilidad sa lalaki. Pero sa inyong pag-bake, sige na siya pangayo. Sige na siya o kanang ask mo og something. So dili na siya na himong relational. Nga naman sa man siya. Or nagbangko. Mudong ra ka anak kay na kay di kinahanglan. Amen. Sumuna sa tong kinabuhi mga igsuon, ang pag-ampo nato sa Ginoo dili di kinahanglan gyud nga sige kag pangayo sa Ginoo. Kay ato nasabtan basi si Lord Genie siya ba or bangko siya nga Lord, tagay ko ni. Kaya ang pag-ampo igsuon is pakigrelasyon sa Ginoo. Tama ingon pakigrelasyon. Bahalag mubo or simple ang atong pag-ampo igsuon basta kay kinasing-kasing. Kikining pag-ampo mangkod nga minimorize. Aman hamo nga nakasalangit pagdayon na yung ngalan. Kamantay mo na mga pag-ampo mamurwa na stumong kay kibaw na makastumong gisulti. Suway ko na mag-istorya kasi mama nga balik-balik ang pag-ampo minimorize. Di ba boring? Dili pwede nga si Kyle masigirag doon si mama kanay ko baon man. Ma, ikaw baon ma? Ma, ikaw baon ma. Suway ko na take boring pa ngayon niya. Para grupot. Yung mga sila ma. Kasi bawa na pugma. Bawa na ganun na. Mag-doog sila nagtog. Gusto naman kasi mga sila. Ma, kasi bawa na pugma. Kung saan may batiyaw ni ate. Kung saan naman kanak. Bawa na may maginuna. Di ba may anak ka? Ingon na ginikanan. Pinawala na may relasyon. Ang relasyon sa usa ka tao bisag unsay ang gibati iya isulti sa iyang anak o ginikanan. Mingon siya na ma, ako crush ka ba ma? Bakit naman? Si Jaquilo. Mao po na sigisigutan lagabingin na mag-aulay sa bandok. Nag-crush ko na ikuan si Jaquilo. Natatawa na po, ma'am. Isumbag na ako sa akong classmate paghahapon. Ba mo naman? Bawal to, gitagana ko papel, pero kuwang ko nang ipangangihantag mo nang isumbag ko niya. Sumuna yung relasyon. Kung unsay mong gibati anang mga panahon na mo istorya ka naman na mo yung relasyon. Ingon na gini ka na maminaw, punta. Yung sayro ba kining sa atong naandan na bakit kaning atong anak pag musulting mga problema sa baliha. Di ba musingkatan? Kaya sa ako mo nakatunan karon bisan pa man sa among pamilya, wala gimiingani sa una. Di ko muangkon sa akong papa o akong mga problema, di ko muangkon sa mga problema nga naman. Na akong papa pasultian nimo problema, musingka ditso. Sa baliha, mo kwarta. Ya, bitaw. Mana ison sa atong kinabuhi bisan pa man sa atong pamilya ato ni implement o bisan gani sa atong relasyon sa Ginoo. Amen. Kana bang
tay panahon sa Ginoo nga muhilak ta. Ato man ang masabtan unya sa pagpadayon igsuon. Ya kini pagampo igsuon, kini ato ning himuon nga pakigugma sa Ginoo. Kay di po kumutuo oy nga kung makikuban ka sa imong minahal sa kinabuhi, bisan gani ang usa ka adlaw para nimong bubuk ra kayo. Montay nga na nga magistorya mong duha nga bisan pila ka oras lami kaayo ang murag dali ka naman naglaw eh. Abi istorya nga ingon sa dito nga kining mulit na ko babe kay alas 10 na. Alas 7 na sa gabi na ni pa ko muspila pagkaugma. Unya na good kay minawon ko nimo di ba nga na nabot ang alas 10 nya pag alas 10 kay unya na good kay siyo pag ni aw ito may tarong klase ugma nya launa naman. Nya usa ni paguli nga wala may sakwa ni habal-habal. Pag kita nakauli kita sa kanase motor ni paguli to pag-istoraan na ito gina tungod kay nagigugma pagayo. Nga kumusta naman ang atong relasyon sa Ginoo igsuon? Dili man siya patasanay bangko but kung tinuod ka na ay relasyon sa Ginoo, mas lindot kay ang pag-ampo sa Dios, di ba? Wala kay oras nga agdon. Kasi man God, Lord, 30 minutes na kurong adlaw ha. Oy, alas 10 na Lord. Matuog na ko. Yan nagtuog mo kay matintal manggaw ablis imong Facebook, bag-scroll abot alas alauna na. Alauna. Ngayon si Lord, ingon ka matuog. Mutubag pang Ginoo, ingon ka matuog na ka. Kaya ta? Oh, si Lord. Unang tugutan ka sa Ginoo, makita ka mga problema atong Facebook, sumata karon kay grabe gubot ang Pilipinas niya. Makita ba jud ka ang imong kinabuhi kay ikumpara nimo sa uban mo nang ma-depress na ka, Lord, ino ingani ko, Lord. Nga naman, wala na may time sa pag-ampo sa Ginoo. Sige nagtanaw mo na ako bitaw. Na-stress ko nung si manahagay. Sige kung kitag mga problema, tanaw ka sa balita na. Problema na po. Di ba? Wala nga igsoon sa atong relasyon sa Ginoo. Ampo ka sa Ginoo. Bahala ba kay pangayo? Ay, sige pangayo lang. Kaya pag-ampo, sa ganito, relational. Relasyon mo na sa Ginoo. Isumbong mo sa Dios. Ato nang masabtan sa pagpadayon igsoon. Amen? Muna ingon siya nga ampo diha sa Ginoo. Verse 9, ingon siya busa ingna Hinuo ni ini pagampo. Muna atong ba nang sabtan kasi ato nga simbahan nagtudlo sila nga memorize ni nga pagampo. But ako mo tudlo sa gingon sa Ginoo. Sa verse 9, nagtudlo sa diri og pattern or model sa pagampo. Wala siya nag-ingon manggod nga memorize ni nga pagampo. Di ba? Wala siya nag-ingon nga balikan ni pag-ampo. But ang gusto ni Lord nga kada mo ampo ta mo anay unod or mo anay nagtuyok sa tong pag-ampo kada adlaw. Kada adlaw dapat mo ampo ka nga gabis ani nga mga pag-ampo igsuon. Dili lang siya memorizon kay ang pag-ampo dili din na siya memorize. Ang pakikistorya sa Ginoo unsay nas kasing-kasing nimo, unsay problema sa imong balay sitwasyon sa atong palibot mo ni isulti nimo sa Dios. But ang gusto ni Lord nga kining pattern sa prayer ani mo ni iampo nimo kada adlaw. Ano man? Kay ang number 3 nga point is prayer is focusing on God. Sa verse 9 ug 10, masabtan nimo diha nga ang atong pag-ampo dai magsugod gyud una sa Ginoo. Kabantay mo, amahan na mo nga gamhanan. Or Ginoong Dios nga labing gamhanan. Wait, pag-ampo nagingon nga Lord. Or wait, nagingon nga salamat sa pag-ampo, Lord. Why pag-ampo ngay nga na, Jod, nakabantay mo din nag-ampo si Kuya Kenneth, ako kasi nag-ampo, nagsugod kina siya, balaan na mo nga Diyos. Nga naman, nag-focus man ta una sa Ginoo. Nga naman, si Lord bay dapat mahimaya o naghatag sa kanan. Man ang una ang pag-ampo. Mo ni una sa ampo ka nang focus mo na sa Ginoo. Sunod na, ang prayer na to sunod, unsa atong gikinahanglan. Nakasabot bang tanan. So ingon siya, our Father, nagsigod siya nga amahan na mo. Nga naman, sa kultura sa mga Hudiyo, ang ilang una-una sa Ginoo sa una, hadlok nga Ginoo o dili kadaulan. Karon nagtudlo si Jesus na kining Ginoo nato papa siya or daddy. Oh, da siya sa diba mo tawag ni Gio og daddy. Naman naa sila yung relationship. Di pwede mo tawag si Teo ni Gio og daddy. Naman wala sila yung relasyon. Karon ang Father mga
igsoon sa Aramaic nga language, gitawag siya og Aba. Tara mingon Aba. So kaning Aba nagpasabot na siya nga dili siya kadlukan or layo nga Ginoo bat kaduulan nga amahan o gipangga taniya mga igsoon. Amen. Kaning amahan nato igsoon nga atong gialagaran, amahan ni siya. Siya ang Dios nga mosilot pag makasala ka, but siya ang Dios nga papa pod nato. Natay endearment or closeness sa Ginoo. Ayaw mo kahadlok pag makasala ka, makabuhat ka dili maayo. Si Lord sama sa papang andam maminaw. Andam nga ma-comfort nimo sa tanan nimong kasakit sa kinabuhi. Kaysa ako nag-experience, wa ko kasuway nga minsulti ko sa kong papa sa tanan akong kabugaton nga naman, siya ang papa nga pagsultihan nimo sa problema, singkahan ka. Kasuway mo na nga di ka kasulti sa imong papa sa imong problema nga naman, dili siya kaduulan nga amahan. Kay bawo ko nga most of us kasuway gid ana. Amen. Nga natay amahan nga pagsultian nato murag nagsulti pa lang daan mo mga 5 kay murag masuko na daan daw. So nga na ang papa nato dili sa kalibutan, pero ang papa nato sa langit igsoon, siya ang papa igsoon nga maminaw gyud nato. Nga murag tag bata nagahilak ba nga murag kani og mga ayog didi nga di ba papaguhilak ng bata. Mingon bari ang mama nga sa padya si kagatas. Dili mo nga na sa resilience ang anak mo nga na panganak niya gawas ug dako na siguro. Kay kita sa pananaw sa Ginoo mga igsoon, mura tag bata nga gikugos pa. Nga basta mo hilak ta andam si Lord nga mukugos nato ug mupahilom sa ato pa. Di siya magbugot-but nimo nganong nakasala ka, nganong nahagbong ka sa imong klase, nganong napakyas ka. But siya ang amahan igsoon nga andam nga mukugos, maminaw sa ato ang hilak taniya. Amen. Nga naman siya ang papa nato nga close kay nato. Muna nga igsoon kung di man ka paminawon usahay sa imong pamilya sa kinabuhi. Ingnon ka nga, sige, drama-drama diha. Diba? Pero si Lord, pag mahilak ka niya, mahalag, 24/7 ka maghilak, paminawon gid ka niya o i-comfort ka niya sa mga pulong igsoon. Amen? Nga bahalag, mo ni dasig sa matakusan nga bahalag di katubagon sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Pero ang Dios sa igsoon, siya ang atong kapahulayan sa panahon na natin mga problema sa kinabuhi. Amen? Muna nga kay problema, ayaw ra ginuktuki, ayaw ra sa giog drama-drama, bag-iampo sa Ginoo. Kung hilak ka sa Ginoo ba nga wala ka kasabot sa pagsulbad sa problema, bag-iampo sa Ginoo kay siya ang amahan igsoon andam mamati sa ato pa. Matod pa ni Kenneth Kebegon siya nga daghan sa mga pamaagi nga para ma-comfort siya. Pero wala makapuli sa comfort sa amahan ako igsoon. Amen. Ay kung si lantaw sa atong amahan karon, di kung si kaglantaw, wa din siya mahimo. Gawas lang kung mahimo siya Kristohanon. But ang point igsoon pag atong amahan dili sa kalibutan, di gid nato kasaligan nga pag muhilak taniya, tabangan taniya. But si Lord naa siya mga pamaagi igsoon, naa siya peace ni hatag sa ato pa sa panahon nga moampo taniya. Amen. Nababang tanan ingon siya nga sa verse, ako ning dayon sa verse 10. Ayon sa verse 9, amahan na mo nga naa sa langit, balaanan ang imong ngalan, maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini didto sa langit. So gusto ni Lord igsoon nga ang atong iampo nga ang paghari sa Dios ug ang iyang kabubuton ni matuman dinhi sa kalibutan. Ang pangutana mo ni pag-ampo na to, kaya sa sige naman nagpangayaw sa Ginoo sa itong gikinahanglan. Lord, pag-ay kong ganing asawa, ay ganing kabana. Lord, i-bless na mong negosyo, i-bless na mong trabaho. Pero what tayo pag-ampo sa Ginoo nga, Lord, hinaot ka maghari ka sa akong pamilya, Ginoo, maghari ka sa eskwelahan, maghari ka sa simbahan, o maghari ka sa buok nasod. Katanawa ang Pilipinas karon. Once na ang kwarta ang naghari, ang garbo ang naghari, gubot ka itong pamilya. Amen. Muna nga igsoon, pag once na walay paghari ni Kristo sa sulod sa itong kasing-kasing, gubot din ang atong pamilya o gubot ang atong nasod. Muna nga, kung dili man galit ta, ay, ang punto na ko ba, ingon nga Christian, ayaw na ta magpakapirapit o kanay bitaw ni mga budagan karon o mga dagan karon o kuan ba politiko nga dapat doon ang mga budagan nga magsayaw-sayaw. Yeah,
family, dito, para lang musikat. Inon siya ka nga, gituyo ano niya para musikat. Magsayaw-sayaw. Kaya Elias dance para lang musikat. Ay, di na tayo nga na. Kaya gubot pa ni Pilipinas na magkomment-comment ka dito nga, ay, dagan mo mga tao nga, kung kontras lang ng partido, ilang gautong sa Facebook pa. Na ang pinakamaot, ang pinaka-worst, kay na, pag inangan, dito ga-post. Gawa siguro himos kag dami account pero wa pag yun. Butang tag si Alio kontra niya si dito nga partida, ya i-post nga unsay mga sayo nga nahimo. Bitaw mo na delikado sa ato ka. Mo na nga ingon nga Christian, di na ta magsige og yaw-yaw or bagot-bot or libak nila ang atong himuon ampo lang yun. Wa man tayo mahimo, di mo gana makasubad problema ka na mag-doubt-out sa laing partido o ringani or mag-doubt-out sa mga nitabo sa atong babaw na to sa Pilipinas. But ang pinaka-good thing atong buhaton mag-ampo. Lord, hinaot Lord na maghari ka sa among nasod, kaya kanang mong nasod, daghan na din naghari. Lord, matuman ang imong pagbuot, Lord, maglinog man ni or nay the big one na may tabo. Tumanon ni mo Ginoo para lang mabago ni mga tawana buhata o Dios. Bisan gani ang war on drugs nga natabo kaniadto gitugutan to sa Ginoo nga naman ang mga tao sobraan na kaayo sa ilang gibati. Mo nay pangandoy sa Ginoo mga igsoon nga kitang tanan mo talikod sa sala mga lagad sa Dios. Imo man ay pag-ampo ani sa mga disciple dapat mo may pag-ampo na to igsoon. Kay bisan pag madaton atong Pilipinas pag way Ginoo kinabuhi. Kawaton gyapon, magubah gyapon atong nasod. Amen. Bisan gani ang mga Christian nga family, ang mga nangalagad na si Ginoo madaot gani gyapon basta ang pag-ampo dili nagyod kabubuton sa Ginoo. O pag-ampo tinguha na lang sa kasing-kasing nga di makapalipay sa Dios igsoon. Amen. Wala kita nga mga Christian gamay man ta diri ang atong pag-ampo dako kahimuan sa Ginoo. Hinaot nga mo na pag-ampo nato ng mga Kristohanon. Amen? Kaya kining ampo nga inato, hinakog ni siya. But ang pag-ampo nga gusto ni Lord mo na ikalipay sa Ginoo. Amen? Kasi mong tapad, okay pa ka. Kung seryoso ng kung kayo, okay, padayon ta ha? So, ingon ang ikaapat nga punto, mahuman na kita. So, prayer is by asking what we truly need. Ang pag-ampo po digsoon, pagpangayo sa Dios, unsa gyud ang atong saning truly kani tinuod or dapat natong pangayoon sa Ginoo. Mo ning verse 11 to 13. Napabang tanan. Upat ni siya, ang upat nga gustong pangayoon nato nga dapat natong pangayoon kada adlaw mo ning upat dapat gyud. Unsa man ni? Our daily bread, ikaduha, forgiveness or pagpasaylo, ikatulo, kining ilikay is mga tentasyon, ikaupat, deliverance from evil. Mo na itong upat kung mahumanata. Amen. Una, kining our daily bread. Kanawa ang verse 11, ihatag ka na mo ang pagkaon na among gikinahanglan karong adlaw. So, i-break siya into 3. Ihatag ka na mo pasabot nga kining si Lord ang tagiyas tanan. Napabang tanan igsoon? Mo na nangingon si diri nga ihatag namo Lord ang among pagkaon sa kada adlaw pasabot ni siya nga ang tanang pagkaon provision imong nadawat sa kada adlaw gikan sa Ginoo. Nagkasanawa mo tayo igsoon. Ingon siya pagkaon sa kada adlaw or daily bread, physical needs o spiritual needs. Mo man gipangayo ko sa Ginoo nga Lord kay ko pagkaon karong adlaw o pagkaon sa spiritual na nabahin Ginoo niya. Ingon siya, o makapangutana nga ang pagkaon karong adlaw raw sa ingon Lord. Tagay kung pagkaon sunod nga buwan o sunod nga tuig nga naman nagtudlo ni sa nato nga dapat ang mapasalamaton sa kada adlaw nga panalangin sa atong kinabuhi. Amen. Usay atong pangayon kay kuan man lay cellphone Lord, iPhone 18. Ano ba 18? Ay, problema na maayo kasi Ginoo ha. Kung kanang imong gipangayo makatabang sa imong pag-eskwela, imong pagtrabaho, o makatabang sa ilabi na sa pagpagamit nimo sa Ginoo. Kaya natong pangayon karon kay usay naman kay pasigarbo naman, di ba? Pasigarbo na sa unsay atong makita sa uban, mapakita sa uban dili na gyud
sa imong gikinahanglan. Kining pagkaon sa kada adlaw igsoon mo sila gikinahanglan sa tao man. Kay bisan paglili ka dato basta kana kay gikakon kada adlaw buhi na ka, di ba? Naalang kay puy-an buhi na ka nagbuhi kini na moy puy-an. Basta kay naalang kay pagkaon sa kada adlaw ilabi na kung Christian ka dapat. Ayun ang paminaw igsoon dapat mangayo ka sa Ginoo og pagkaon kada adlaw kani. Amen na pabangkanan dapat mo ni pangayon nimo ganing kay mutaas na imong rank sa Mobile Legend dili na imong pangayon Lord namo kay Lord kada adlaw sa akong Mobile Legend dili na imong pangayon kada adlaw dapat kani imong pangayon no kining na kay guide sa Ginoo kaning pagkaon sa spiritual nga bangin kaya sa man ang dako ka physically pero imong kalag gapon na gakamang na igsoon amen. Panaingon siya forgiveness. Ngunit pangayon ni mo kada adlaw. Nga naman, parang pagpasaylo man. Ingat tanawa siya, o pasayloan kami sa among mga sala, o sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala. Kanamo, nga nung pagpasaylo man, kada adlaw igsuon, mapasala kita. Amen? Bisag kung saan mo pag kinabuhi matawag, makasala doon ka kada adlaw. Dili man sa mong binuhatan, pero sa binuhatan sa uban. Pantay ka na, sa una-huna, dito na. Pasaylo ko sa unahuna, sa pulo, kung sa buhat, kung sa mga buhat, mula ako, tuyo ang mata. Kaya akong sala, akong dagkong sala. Kaya makasala, magod ka nag-aadlaw. Di ba? Musa nangamuyo ako kay Ginoong sa Kristo. Kaya sa sugot ka sa dili igsoon, makasala, di ka kada-adlaw niya. Nagsugok po si Lord na dapat kada-adlaw kang pasaylo sa mga isikatangan naman. Sa musugot kag sa dili, mabigil jud ka. Bisan pagka tinarong ka na sa mga tao na pagkasaipon ka mo nang Lord, ay kada adlaw jud ka may pasaylo nga Lord, pasaylo ako Lord, ka nakasala ko, pasaylo ako po Lord nga pasaylo ako tagay ko kusog na mapasaylo na ko ang akong isikataw kada adlaw. Sa pamilya panglandaan, banang asawa palandaan, di ba? Ang the best enemy banang asawa ba ya? Best friend na best enemy po na sino man sige kauban. Manang magminyo, manang kung sulbos kay minyon, ampo nagbida nga Lord, ay kung pasino siya, nga naman maabot gid sa punto nga tistingan ang inyong pailog sa kada usa. Amen. Ikatulong pagampo nimo sa kada adlaw. Ingon ang verse 13a, ingon siya nga ayaw kami itugyan sa pagsulay. Ingon ang English, bring us not into temptation. Nga naman, kay kitang tanan igsuon na butang na matintal bitag makasala ta. Di ba? Kada usan nato nay kahuyangon. Si Gio, huyang siguro siya og kitahay lang. Huyang kitahay siya og babae. Kanya ako kay lalaki ako huyang. So natin mga kahuyangon na lain-lain, di ba? Oh, si Mark J. Katay huyang siya og dali siya sa puton, pababikil siya gamay sa puton siya dayon. O si Aleo, lahi po dali Munang mag-ampo ka kada daw Lord. Nag-before ka mo bubuhat sa usa ka butang Lord. Kagaya jud ko kanang kusog Lord na makalikay ko sa mga temptasyon kay bisan pag unsa ka kalig-on kitang tanang prone sa temptation. Si David gani wa nindong sa gubat pagmatanas ka buntagon uy, change lagi. Mura dito lamay mana ba? Dito ga. O tentasyon niya. Di ba? Kita na natin tentasyon na dapat kada adlaw tong yan po nga Lord. Lord, imudong na magkukasal, dapat di ko matintalo lechon, Lord. Ikanya ang arthritis, Lord. Mutukar din siya. Ayan naman doon. Di man doon kay kalit, imudong mo doon ka dito. Lord, yung taon, Lord. Ay, kung naman kuro, kung kumot, kung di ko kasi galiyo, Lord. Yung taon kay mga tao ng orason sila bitaw nga tungod krus pagkaon, tungod sa tambal kay yung pikto, pero tungod ay sige sila sa Galileo. Mo ni mga temptasyon na igsoon. Mo nang kada adlaw tang dapat ang ampo sa Dios. Amen. Mo na dapat iampo na kada daw dili kay kanang atong gusto lang. Sunod ingon siya deliverance from evil. Ano man ingon sa verse 13b, luwasang hinuon kami gikan sa dautan. Ngano mag-ampo man ta ilikay sa mga kadautan igsoon gikan sa panuway nga naman kay si Satanas tinuod di siya ang mga demonyo. Kaniya atong hinumduman nga di nato kaya ang gahom ni Satanas kung wa tay Ginoo sa kinabuhi.
Amen. Muna kada adlaw igsoon dapat muampo ka sa imong pamilya. Paminaw kayo mga bata ng mga igsoon. Kada adlaw dapat natin pag-ampo nga Lord, hinaot kay kining demonyo igsoon, iyang mga satanas ug mga demonyo. Kada adlaw bitan niyang gubon atong pamilya, atong marriage, ang atong relasyon sa Ginoo. Ngita kitsa pamaagi maguba kay kanang John chapter 10 verse 10, may aniya sa paguba, paglaglag, pagkawat sa atong mga kinabuhi. Ano to pinaka-the best nga weapon? Pag-ampo lang yun. Di na to kaya nga atong pamilya, maguba sa bisyo, maguba sa sugal, maguba sa kinadaling mga droga, giguba sa laking pamilya mo, nang ampo ta kapuna igsuon nga proteksyonan ka sa Ginoo. Kanatay kusog nga Lord, bahala ingani akong pamilya karon someday Lord. Akong papa makagawa sa iyong bisyo, akong may sakto niya akong mga pamilya Ginoo tungod kay dili sa atong giampo kundi sa atong giampuan nga Ginoo. Amen. Diba si Lord, mulit lamo ka ba Lord, sino kampo, pero wag ako nitabo. Dili ko na sa itong pagkampo, tungod lang sa Ginoo igsoon. Amen. So, mahuman na kita. Konklusyon na ta. So, balik ka sa itong gipan ganina, ang pagkampo sa ganito is personal. Isugo ka sa Ginoo, mag-ampo ta kada adlaw. Kada usa na to mampo sa Ginoo. Ay na patagad sa uban, ikaw mismo mampo ka kada adlaw. Ikaduha, prayer is relational. Bahala o ang imong gibati, di ka mabati pag-ampo mo sa Ginoo kay relasyon mo na sa Ginoo man. Ikatulo, ang pag-ampo is nag-focus sa Ginoo. Ayaw pag-focus sa problema, but focus ni Lord. Unsa siya, kinsa siya, gamahanan siya. And the last igsoon na nasabtan, ang prayer is by asking, mga pag-ampo ka, mangayo ka sa Dios kung sa doy tinuod atong giampo sa kinabuhi. Kada adlaw nga pagkakon, provision, pagpasaylo. Ikatulo, ilikay ka sa mga temptasyon o mag-ampo ta, ilikay ka, natay kusog, gikan sa gahom sa kaaway. Amen? Muna sa atong konklusyon, ingon nga tao nga gibuhat sa Dios igsoon, gibuhat sa Ginoo nga dili maginusara, kita mag-ija-ija. But unsay naa nato, unsay problema nato, kabuhaton, mga bulwaton, atong itugyan gyud tanan sa Ginoo. Amen? Ayaw kalimot nga wa ka na ginusara na Dios ang namutabang sa ato ka. Muna ang mensahe karon kabuntagon nagtudlo sa ato nga unsa ta ka ignorante atubangan sa Dios mga igsuon. Na gusto niya nga ang mitabo niya mo ato po sa Ginoo. Last, ang mensahe karon nagtudlo sa ato nga kung wa tay Dios wa gitay mahimo sa atong mga kinabuhi. Muna kada adlaw dapat na atay kasing-kasing nga muluhod sa Ginoo sa mga pag-ampo. Kay kini pag-ampo pagpaubos man ni atubangan sa Ginoo. Ang mga tao nga dili kay bang-ampo, mga garbuso na siya. Maynaot atong ius-us ang atong garbo. Atay kasing-kasing nga ampo sa Ginoo sa kada adlaw igsoon balag mubo nga panahon tungod kay ang pag-ampo mao may atong ikinahanglan sa matag adlaw. Amen. Atong iduko atong ulo ug yung mga mata ampo ta. Lord, salamat sa mga pulong ning kabuntagon Ginoo. Salamat kayo Lord na padayon kang nagdasin nga mo, padayon kang Ginoo nga